Kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala diretso sa kulungan kahit 9 years old at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay inilagay sa isang diversion program. Ang katotohanan, di si Robin Padilla ang nagpasimula na babaan ang edad sa pananagutan ng mga batang nakagawa ng krimen, si Rick Gordon, si Aquilino Pimentel, si Vicente Tito Soto, si Mark Caleta, si Duterte. Ang pinakapunto sa pangyayari sa krimen na ginawa ng dalawang bata na pumatay ng 3 at nakadisgrasya ng marami ukol sa batas, ay dapat palitan na o amyendahan kung ikinakalito rin naman ng mga nakaupo ang mga nakasaad sa Republic Act o Juvenile Act, dahil ang katotohanan may mga batas talagang inaangkop sa mga pamumuhay ng mga tao, o inamyendahan ito upang iangkop sa mga pagbabagong nangyayari. Para sa akin, walang ikinakalito sa Juvenile Act o sa Republic Act 9344. Ngunit kung may ikinakalito man sila, sana wag nilang isang tabi ang Philippine Constitution patungkol sa motor proprio, sa aspetong upang di makaligtas ang dapat mahatulan. At ipinapauna ko, kastupidohan kung gagastos pa ng milyones para mabago ang batas na ito. Nakasaad sa Juvenile Act na ito ang pagka-involved ng United Nations, ngunit ang katotohanan maraming gobyerno ng mga bansa na nagpaparusa ng mga bata, o maraming bansa na ibinaba ang edad upang maparusahan ang mga batang nakalabag sa batas, tandaan nyo, utos ng Diyos na parusahan ang mga bata.